aming Diyos na nasa langit, sa araw na to, patuloy mong hipuin ang puso ng mga taong makikinig ng iyong banal na salita. Buksan mo ang kanilang espiritual na pag-iisip upang makilala kanila na lubusan. Magkaroon po sila ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, mapagmahal, mahabagin Diyos. Diyos ng kataas-taasan, ang banal na Diyos ng Israel. Dapat namin igalang banal habang kami nabubuhay. Ay patuloy mong tanim sa aming mga puso at isipan. Salamat po Ama na nasa langit, patuloy mong pag-iingat sa amin sa pagmamahal mo sa amin. At ngayon, ang tamang turo na galing sa Diyos na kasama ang banal na Espiritu Santo. So ito po ang ating pag-uusapan sa ngayong araw na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magpalain po kayo ng Diyos na nasa langit. Pangalan ni Jesus. Ito po ay tuturo natin upang malaman ng tao ang katotohanan, makilala ang Diyos, kung paano at kanino sasamba. Ang aral na ito ay upang maliwanagan po tayo sa tamang turo na galing lamang po sa Panginoong Diyos na nasa langit. Inihayag po ng Panginoong Jesus, mga propeta, kanyang mga alagad ni Jesus, at sa mga kapatiran, mga sumusunod sa ating Diyos. Ang aral na aking inihahayag ay hindi po para hamakin o insultuin ng ibang relihiyon. Itatama lang po natin ang tamang katuruan na kinasihan mismo ng banal na Espiritu ng Diyos. Masakit man po ang katotohanan, so kailangan po nating tanggapin, pahalagahan at sundin upang tayo at ang ating kaluluwa ay hindi mapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At sinabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit, ay nagbabala na siya na maraming darating na mga bulaang propeta, bulaang guro, na magliligaw sa mga tao upang mailayo sa Diyos. So napansin nyo na ba sa Biblia na may nagtuturo na manalangin sa isang tao? Mga nagtuturo, ito po ay hindi galing sa ating Diyos. Sa mga larawan o rebulto, ito ba ang itururo ng ating Diyos? Pues alamin po natin at basahin natin sa Exodus 20 verse 3 to 5. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sa 4, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. So napakalinaw po ng salita ng Diyos na ating nabasa sa Old Testament, na hindi dapat sumamba ang isang tao sa hindi Diyos. Dapat ay sa Kanya lamang, sa nag-iisa pong Diyos na may gawa ng langit at lupa. At ayon sa ating nabasa na hindi dapat gumawa ng mga imahen, ito po ay rebulto o larawan na kapag sinamba ng isang tao, pinaglingkuran, inalayan, ay napakasama po sa ating Diyos. Dapat ay sa Kanya lamang sasamba, magdarasal, magpapasalamat, aawitan natin siya at mananalangin. Sa Kanya lamang po dapat mananalangin, sapagkat sa Diyos lamang dapat manalangin ang mga tao, sapagkat siya ang ating pag-asa, ang ating tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo. At isa pa na dapat malaman natin na ang Diyos ay mapanibughuin o seloso, siya ayon po sa ating nabasa.
So, ibig sabihin, pag seloso, ayaw niya na magkaroon tayo ng ibang Diyos. Ayaw niya magkaroon tayo ng ibang sasambahin o lalapitan o dadalanginan, sapagkat sa Diyos lamang dapat ito nararapat, ang purihin at sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan na itinuro ng Panginoong Jesucristo sa John 4 verse 24. Ang Diyos sa Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Siya lang ang dapat sambahin at panalanginan at wala nang iba pa. Bukod pa dito, kapag sinuway natin siya, nasa ilalim tayo ng sumpa. Kung hindi ninyo alam na kaya maraming salinlahi ang may masamang karamdaman, yun mga tinatawag na mga minanang mga sakit. Yun po ay isang sumpa ng ating Diyos. Sinumpa tayo ang mga gumagawa ng masama hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi na ating nabasa. Kaya marami pong sinasabing may masamang karamdaman, mga lahi, generation to generation. Ay dahil po dito, so mali ang pagsamba ng ibang tao na dapat ay sa Diyos lamang ilalaan ito. Kapag mali ang itinuro sa isang simbahan o organisasyon, ay mapapahamak ang bawat tao at ang kanilang kaluluwa ay maaaring mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kapag mali po ang itinuturo, imbes na sa Diyos tayo mananalangin, sa iba tayo dinadala, sa iba tayo sasamba, sa iba tayo dadalangin. So masama po ito. Sa Diyos lamang po dapat sambahin at pasalamatan, dakilain ang nag-iisang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sapagkat siya po ay makapangyarihan sa lahat. Kapag tayo'y lumapit, alam na niya kung sino tayo. Alam niya na kung ano ang ating mga kailangan. So kailangan tayo'y nakapikit at nananalig sa Diyos na mayroong Diyos na banal. At tayo'y kanyang iingatan at tutulungan. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng kaalaman para malaman ang katotohanan na matatagpuan lamang sa Biblia, ang salita ng ating Diyos, upang hindi mailigaw ng sino man na nais ang ganito, na dapat ay tuklasin ang katotohanan na sinabi ng Panginoong Hesus sa Roma 8 verse 31. Upang makalaya ang isang tao sa kasalanan, ay dapat sumunod kay Jesus o pag-aralan ng Biblia na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sapagkat ito ang saligan ng katotohanan na galing mismo sa ating Diyos, na sinuportahan ng verse sa 2 Timothy 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. At sa John 4 verse 24 na sinabi nga ni Jesus, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Isang napakalinaw na naman na verse na dapat sambahin ang Diyos sa Espiritu. Ang Diyos sa Espiritu, ang Espiritu po ay hindi nakikita. So ganun po ang ating pagsamba sa ating Diyos. Kapag tayo lumalapit, nananalig tayo na mayroong Diyos kahit hindi po natin siya nakikita. Ganun po ang kanyang ibig sabihin ng Espiritu ay ang Diyos. Ano ba ang Espiritu? Hindi ba siya nakikita? Opo, dahil ang Espiritu nga, ganyan ang sinasabi ng Panginoong Hesus, na pagsamba sa Diyos na manalangin po tayo ng taimtim, may pananalig sa Diyos,
at kay Jesus, at isa pa sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Ang katotohanan po ay ang salita ng Diyos. Gaya ng nabasa natin sa 2 Timothy 3 verse 16. So wala nang ibang katotohanan kundi ang nagmula mismo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam nyo ba na kaya na isulat ng mga propeta at disipulo ang salita ng Diyos? Sapagkat kinasihan sila ng banal na Espiritu na nagsasabi ng katotohanan. At dapat alam natin yan. So napakarami na nilang nagtestimony. At kapag 2 o 3 na nagtetestimony, ito ay totoo. Lalo na nanggaling sa ating Diyos. So, meron pa ba tayong masasabi tungkol dito? Kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya ay dahil napakinggan natin ang kanyang salita na nababasa natin sa Roma 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya sa salita ni Kristo o salita ng Diyos ay nagkaroon nga tayo ng pananampalataya. At sa pagtanggap kay Jesus na mababasa natin sa John 1 verse 12 ay magkakaroon tayo ng relasyon sa ating Diyos. At tayo nga ay magiging anak ng Diyos. At binigyan ng kapangyarihan upang malabanan natin ang mga kampo ng Diablo at mapagaling ang ating mga sakit. Ang mga may sakit ay mapagagaling na mapatungan ang ating mga kamay. Sa Marcos 16 verse 17 na sinabi ni Jesus sa pangalan niya, papalayas tayo ng mga demonyo. Di tayo dumampot man tayo ng ahas o minom ng lason at mapagagaling mapatungan ng ating mga kamay. Panalangin na may pagtitiwala, pananalig sa ating Diyos. Na ito'y mangyayari at ito'y gagawin nga ng ating Diyos. So palagi po natin tandaan ang mga turo ni Jesus. Kung sino ang ating dadalanginan at sasambahin, pasasalamatan na walang iba kundi ang Diyos Ama na nasa langit at ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa Panginoong Hesukristo, itinalaga ng ating Diyos Ama sa Kanya ang lahat, ang kapangyarihan, ang lahat-lahat, ang katotohanan. So tulad po ng mga nagtuturo ng katotohanan, tulad ng mga JIL, Bread of Life, CCF at Christ in You, full gospel po ang mga ito at naghahayag ng katotohanan ng salita mula sa Diyos Ama na nasa langit. So yun lamang po ang ating ibinahagi. Naway may natutuhan po kayo tungkol sa ating Diyos. Kung sino po ang ating dalanginan, dakilain, sasambahin, sasalamatan ang Diyos ng kataas-taasan, ang banal na Diyos ng Israel, na hindi nagbabago, hindi napapagod sa pagtulong sa atin, sa pagmamahal sa atin. So manalangin po tayo 5 beses sa isang araw. Lagi po tayong lumapit sa Diyos, magpasalamat sa Kanya. Sapagkat kung kasama natin ang Diyos, hindi tayo mapapariwara. Hindi masisira ang ating buhay. Itutuwid ng ating Diyos ang ating daraanan. Tutulungan niya tayo at sasamahan niya tayo. At pagpapalain niya tayo, hindi tayo magkukulang kahit kailan. Kung tayo'y nananalig sa salita ng ating Diyos. Maraming salamat po sa gabing ito. Sa lahat ng mga nakinig ng salita ng Diyos, naway patuloy na tumimo sa inyong mga puso at isipan, mamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na nagtuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos, ang Biblia, magandang balita.
Kaya magandang balita sapagkat ito ay kaligtasan para sa lahat upang hindi tayo mapahamak ang ating mga kaluluwa sa impyerno. Madala tayo sa kanyang kaharian. Sa huling paghuhukom, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Ililigtas tayo ng Panginoong Hesus. Kung tayo ay sumusunod, gumagawa ng mabuti, tumutulong sa kapwa, hindi tayo gumagawa ng napakasama. Salamat po sa lahat-lahat ng mga nakinig ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po.